Nananatiling sarado ang Dolomite sa publiko. Ang nakakapasok lang ay yung mga MMDA at saka mga Estero Rangers. Lahat na nagtatrabaho, naglilinis dito sa Dolomite. Kung nakikita nyo, yung basura nakasako, maaari kaninang umaga pa yan. Ang oras natin ay alas 10 na, no? So kaninang sigurado kaninang umaga pa yan na natipon nila, or ang iba kahapon ng hapon. So naghihintay na lang ng truck ng basura na hakutin. Dito naman sa gilid, no, or dito sa daanan, tuloy-tuloy ang proyekto. Kung napansin nyo or natandaan nyo dati, naging usap-usapan ang Dolomite na ito daw ang sanhi ng pagbaha dito sa Kamaynilaan, kasi dahil nga sa pagkontrol ng tubig sa outfall, no, napapuntang Manila Bay. So dito may sinasagawa silang activity, no, hinukay nila ang drainage, kung hindi ako nagkamali, na kung saan yan po ang dinadaluyan ng tubig palabas, no, papunta sa Manila Bay. So sa ngayon parang nag-close na sila, kaya nung nakaraan pa kasi ito nag-umpisa, kaya siguro patapos na rin sila. So sa dulo meron din guys, so ayan ang update dito sa Dolomite Sand Beach. Ayan guys, so ito naman ang Dolomite. No, napansin ko, kung nakita nyo yung dalampasigan, may nataas, no, at tumaas yung bahagi na yan dahil nga sa hampas ng alon, at napansin ko yung bato na yon na kung saan dati yan ay Dolomite Sand Beach pa, ngayon ay wala nang buhangin. So ibig sabihin natulak yung buhangin dito pagilid. So may tendency na ang Dolomite Sand Beach ay kikitid siya, nakikitid kung hindi nila nitulak pabalik ang buhangin, so committed siya bahagya. Ito nga phase 1, ito guys, harapan natin, ito yung phase 1, doon banda sa dulo, yan ang phase 2. Ito nga phase 1 kasi ay medyo mababa siya, unlike sa phase 2 na nakaslope. Ito nakapatag lang siya, so may tendency talaga na ang tubig ay papasok dito. Although malapad siya, ito yung pinakauna-unang binuksan noong panahon ng pandemic. At ang kaiba niya lang dahil nakapatag, so dapat nakaslope. So yan, so still ang habangan maganda pa rin tingnan, na maputi, pero may halo ng mga gray sand, dahil nga sa yung ilalim nito ay gray sand din tinambakan ng white sand, yung Dolomite. So ang gray sand sa ilalim ay tinulak pataas dahil sa hampas ng alon. Sa dulo nakikita din natin ang iba't ibang barko, barko ng mga kontraktor ng reclamation, na nagsagawa ng kanilang mga activity sa gitna. Ang reclamation ay dati ay parang anino lang, pero ngayon nakikita na natin ay talagang lupa na siya, at may mga structure na rin tayo nakikita. So sa hindi maya-maya lang, mga ilang buwan lang or taon, makikita natin may mga building na nakatayo dyan. So ito nga video natin ay patunay ito, record ito na pag-usbong, makikita natin ang pag-usbong ng mga structure dyan sa reclamation na yan, sa isla na yan. Once na yan ay pwede nang patayuan, ng mga building. Yan. Sa ngayon nakikita natin puro palang buhangin. Pag may nakatayo na building dyan, kitang-kita talaga guys, ang pinakauna-unahang building na matayo dyan ay talagang i-post natin guys, i-record natin.
Kung sa ngayon, nakikita natin mga crane pa lang, nakatayo, din na may mga mobile container van no, na ginagawa nilang shelter sa gitna. So yan po ang update no, dito sa Dolomite Sand Beach. So, still ang mga tauhan naman ng MMDA, mga Baywalk Marshal ay patuloy sa pagtrabaho dito. Lilinis no, ng Dolomite Sand Beach. Yan. So isa sa nakita natin guys, ang malaking butas dito at sa ilalim ay tubig, no? Sigurado diretso 'yan or connected 'yan doon sa inukay ng bako na 'yan, no? Yan. So malaking butas pala 'yan sa ilalim, no? Yan po yung sinasabing outfall, no? Connection dito. So malamang yan ang kanilang tinatrabaho, no? Kasi na-issue nga na itong outfall, yun yung nagpapabaha dito sa Kamaynilaan. Yan, tingnan nyo guys. Ayan guys, ito pala yung itsura sa ilalim. Patagal tayong mamasyal dito sa Dolomite, no? Lalakad tayo dyan, pero ngayon ko lang nalaman nasa ilalim pala nito ay isang malaking tawag dito drainage, no, sabihin malaki siyang daluyan ng tubig. Grabe, ganun pala yung ilalim nito, no, parang ilog na tinakpan ng simento, no? Tubig pala sa ilalim nito, grabe. So yan ang nila, ang hinuhukay nila kasi na-issue nga na itong outfall ay ito ang nagpapabaha dito sa Kamaynilaan. So yan ang kanilang hinuhukay ngayon. Ganito pala yung tsura niya. Yan, dito yan sa may Dolomite. Kung nakita nyo, dyan tayo palagi sa may footbridge, yan ang mga vendors at dito yung exit, no, ng Dolomite. So ito sa ilalim, kung ibig sabihin sa ilalim ng mga nilalakaran ng tao ay butas pala or tubig, no? So napakalaki. Kahit dito sa tinatayuan ko, malamang ito pa rin ay tubig or butas, no, sa ilalim, no? Grabe, no? Ganito pala tsura nito dati. So hindi ko to nakita nung hindi ko nakita to nung ginagawa kasi nung binuksan ito ay tapos na itong bahagi na to. So ang nakita na lang natin yung pagbuhos nila doon sa gitna ng dagat. So ito ay bali tapos na. Ito. So yan guys, nakita natin ang malapitan, itong malaking butas. Yan So yan pala, ito pala nga inapakan na yan or dinadaanan ay malaking creek pala yan, tawagin. So yan ay dugtong sa outfall dito at saka sa Remedios and Quirino. At ayon sa aking napag-alaman, diretso pa pala ito, ang outfall na to papunta ng Pasay, no? So napakahabang pala ito, kanal, na tinakpan ng simento at dinadaanan ng tao, o di ba? So dumadaan pala tayo diyan sa ilalim ng sa taas ng malaking kanal, o di ba? Na pwedeng pwedeng daanan ng tao yan, malaking kanal yan na tinakpan ng simento, pwedeng daanan ng tao. So kung hindi ako nagkamali, pinapasipsip pa na may nakikita ko. So kung hindi ako nagkamali guys, kung nakikita nyo, yan po may tubig na bumubulwak doon sa gitna. Kung hindi ako nagkamali, doon sa dulo, hindi lang tayo makapunta doon at para mag-video.
Yan po ay pinasasipsipan nila siguro para siguro bumaba ang tubig. Baka may gagawin sila or sisimento sila kasi kung may tubig hindi sila makabukos. So yan po ang pinapasipsipan nila, tinatapon nila sa dagat. Ano. Diba? So yan po ang update dito guys sa Dolomite Sand Beach.